Kung may specific episode o eksenang gusto mong panoorin, nasa timestamps na lahat. Ikaw na ang bahalang pumili. Habang maingat na nakikinig si Itadori sa paligid, biglang may cursed spirit na sinubok ulihin siya kaya agad siyang tumalon sa kabilang gusali. Ngunit mas marami pang curse ang naghihintay sa kanya roon. At bago pa siya makatakas, pinaglag siya ng napakalaking curse at ibinato siya sa kabilang gusali. Pero sa mismong sandaling yun, dumating si Yuta, pinatay ang curse, at agad siyang umatake kay Itadori gamit ang kanyang espada. Ngunit nagulat siya nang mapigilan ng Itadori ang kanyang atake. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan makikita ang bahay ng Zenon clan. At dumating si Naoya Zenon para bisitahin ang clan head na si Naobito Zenon. Doon, malinaw ang pagiging mapang mata ni Naoya habang binabanggit niya ang tungkol kina Maki at Mai, ipinapakita ang bulok na paniniwala ng Zenon clan. At walang pag-aalinlangang sinabi ni Naoya na siya ang magiging susunod na head ng clan dahil useless ang lahat ng iba. Maya-maya, dumating ang abogado ni Naobito at ibinalita na patay na si Naobito dahil sa matinding sugat na tinamoy niya matapos sulugin ni Jabro. At sinimulan niyang basahin ang hinihabing kung saan ipinalaga si Naoya bilang ika-27 head ng Zenon clan. Ngunit may kondisyon, kapag namatay o nawala ng kapangyarihan si Gojo Satoru, tutuparin ang pangako kay Koji Fushiguro at si Megumi Fushiguro ang magiging bagong head ng Zenon clan at magmamana ng lahat ng assets. Lubos na nagulat si Naoya at agad niyang tinanong kung nasaan si Megumi. At nang malaman niyang hinahanap nito si Itadori na vessel ni Sukuna, nagpasya siyang patayin si Itadori para makarating kay Megumi at alisin ang lahat ng hadlang sa kanyang pagiging clan head. Samantala, inaalala ni Itadori ang mga nangyari sa Shibuya incident nang biglang lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. At kahit sinasabi ni Itadori na maayos siya, ramdam pa rin niya ang sakit ng tinamaan ng Black Flash at ang patuloy na paglakas ni Sukuna sa loob niya. Ngunit ramdam ni Itadori ang bigat ng kasalanan sa dami ng taong napatay niya. Muling umatake ang mga first spirit kaya inatak ni Itadori ang atensyon ng mga ito at isa-isa niya silang binurog gamit ang suntok at sipak hanggang sa pumasok siya sa isang underpass kung saan naghihintay si Chuso at sa isang iglap ginamit ito ang Pearson God technique para lipunin ang mga first habang tinatapos ni Itadori ang mga natira. Habang pinagmamasdan siya ni Chuso, napansin niyang mas kalmado at mas kontrolado na ngayon si Itadori. Biglang dumating si Naoya Zenon at hinanap si Megumi. At nang hindi niya makita ito, sinabi niya kay Itadori na may death sentence na siya dahil wala na si Gojo para protektahan siya at handa siyang sirain ang katawan ni Itadori para mailabas si Megumi. Sa isang iglap, umatake si Naoya at sinuntok si Itadori. Sumugod si Choso para tumulong ngunit hindi siya makasabay sa sobrang bilis ng first technique ni Naoya, kaya naghagis si Itadori ng bato para mailigtas si Choso. At noon napansin niyang may kakaiba sa lakas ni Naoya na may kinalaman sa kanyang first energy. Bago pa matapos ang laban, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na first energy na para kay Itadori ay kahawig ng kay Gojo pero hindi eksakto at sa isang malakas na pagbagsak mula sa itaas. Inasak ni Yuta Oguso ang pader sa kanyang kadipag at agad na naunawaan ni Chuso na napalipis si Yuta para patayin si Itadori. Habang naalala naman ni Itadori na si Yuta ang second year student na binanggit ni Megumi at isa sa pinakamalalakas na sorcerer sa Jujutsu Kaisen. Si Yuta ay isang special grade sorcerer, kaya tinanong niya si Naoya kung sino talaga ito. Sinagot naman siya ni Naoya na pinsan siya ni Maki Zenon at pareho lang sila ng pakay at patayin si Itadori Yuki, kaya hindi siya haarang sa gagawin ng Yuta. Agad namang sinabi ni Choso kay Itadori na kailangan niyang tumakas dahil sobrang bilis ni Naoya at imposibleng makatakas sila pareho, kaya siya na ang bahalang hamarang dito. Tinanong pa ni Itadori kung magiging okay lang ba siya, pero sinabi ni Choso na huwag na siyang mag-alala dahil si Itadori ang tunay na target. At ang kailangan lang niyang gawin ay makaligtas kay Yuta dahil kung lalaban siya nito, siguradong mamamatay siya, lalo na't ang presensya nito ay parang kay Gojo. Iminungkahi ni Naoya kay Yuta na maaari niyang patayin si Itadori, pero kailangan nilang itago yun sa higher house dahil gusto niya munang gamitin si Itadori bilang king at pumayag naman si Yuta sa plano habang si Naoya ang bahala at Choso. Bago tumakas si Itadori, sinabi ni Choso na magkita sila ulit sa parehong lugar kinabukasan, sa kanya inatake si Yuta gamit ang Crimson God. Dahilan para si Yuta na mismo ang bumagol kay Itadori. Habang hinahabol siya, napagtanto ni Naoya na sobrang bilis talaga ni Itadori at kahit gusto na sana niya itong dulugin agad,
Hindi niya ito maabuti, kaya umarap na lang siya kay Chaser. Nung na maliit na ang blood manipulation technique, sinasabing na bukod sa piercing blood ay hindi naman ito ganoon kapanganin. Samantala, hinaran ni Itadori ang espada ni Yuta, dahilan para mapansin ni Yuta na ang galaw niya ay kaawid ni Maki, kaya mas naging agresibo ang kanyang mga atake. Pinakawalan ni Yuta ang napakalakas na first energy na samayon sa bisari at tumalsik sa Itadori palabas. Sinabi ni Yuta na huwag maggulat kahit hindi siya mukhang power type, napakalakas niya, at doon naisip ni Itadori na kahit kulang si Yuta sa purong pisikal na lakas, binabawi niya yun sa pamamagitan ng napakalaking first energy na ginagamit niya para i-boost ang sarili, pero kakaiba ang laro ito kumpara sa iba. Sinabi pa ni Yuta na kahit mas marami siyang first energy kaysa kay Gojo Satoru, may 6 eye si Gojo kaya halos zero ang energy loss nito, samantalang siya ay napapagod kaya pagdating sa performance, number 1 pa rin si Gojo. Pagkatapos ng usapan, sineryoso na ni Yuta ang laban at hirap na hirap si Itadori basahin ang mga galaw niya, dahilan para maalala na ang sinabi ni Todo na habang mas magaling ang isang sorcerer, mas mahirap basahin ang daloy ng first energy nito. Naalala rin niya na ang first grade sorcerers ay kayang kontrolin ng first energy hanggang sa huling sandali ng atake. Naalala ni Itadori ang mga huling salita ni Nanami na kailangan niyang pasanin ng lahat, kaya sinabi niya hindi pa siya pwedeng mamatay, pero inatake pa rin siya ni Yuta. Habang umiiwas, hiniwas si Itadori ng kutsilyo mula sa isang sasakyan at ginamit ito. Pinilit ni Itadori lagyan ng first energy ang kutsilyo para bigyan ng katangan ni Yuta, pero kulang ang kontrol niya, kaya sinipa siya ni Yuta at sa isang malakas na slash ay bali niya naputol ang kutsilyo at nasugatan si Itadori. Subalit sa huling sandali, sinipa ni Itadori ang katana at nabasa din ito. Doon napagtanto ni Yuta na tunay ng estudyante siya ni Gojo at hindi nagiging madaling kalinin. Lumapit si Itadori para lumaban ng santukan dahil pareho na silang walang armas at inisip na may chance na siya, pero biglang lumitaw si Rika, hinawakan siya ng mahigpit at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Yuta na naglalaro lang sila, pero gulat na gulat si Itadori, hindi niya alam kung Shinigami ba ito, saan ito galing, at kung paano siya hindi makagalaw sa sobrang lakas nito. Inutusan ni Yuta si Rika na hawakan si Itadori, at sa isang iglap, tinusok niya ng espada ang dibdib nito. Diretso sa puso at sa sandaling yun, naramdaman din ni Sukuna ang nangyari. Sa kabilang banda, patuloy na binubugbog ni Naoya si Chusei at wala itong magawa dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang first technique ni Naoya at ayaw itong ipaliwanag. Galit na galit si Naoya at tinawag siyang makulit habang iniisip kung bakit ganoon na lang ang tibay at katigasan ng kalaban niya. Ang gusto niyang malaman ay kung ano talaga ang first technique ni Chusei at kung bakit siya ganoon titigas ang ulo. Dahil dito, ginamit ni Choso ang flowing red skill, ina-adjust ang lakas ng kanyang mga mata para masundan ang mga galaw ni Naoya. Ngunit sa isang iglap ay bigla na lang nawala si Naoya sa harapan niya. Naramdaman ni Choso ang paparating na atake at nakaiwas. Pero agad din kung napansin ni Naoya, kaya gumamit siya ng kutsilyo at malalim na sinubukan si Choso. Napagtanto ni Naoya na ginagamit ni Choso ang flowing red skill para palakasin ang eye muscles nito at masundan ang kanyang bulis. Pero para sa kanya, wala rin itong silbi dahil pinaghandaan niya ngayon. Nang tanungin siya ni Choso kung galit pa siya sa sarili niyang mga kapatid. Diretsahang inamin ni Naoya na pinamumuhian niya sila dahil mas mahina ang mga ito kaysa sa kanya. At para sa kanya, wala silang halaga kung mabuhay man o mamatay. Sinabi naman ni Choso na tila ang lakas ni Naoya ay nagmula mismo sa kahinaan ng kanyang mga kapatid, bagay na hindi matanggap ni Naoya. Napansin ni Naoya na bumubuhos ang dugo ni Choso sa lupa, kaya umatras siya, ngunit biglang nagsimulang gumalaw ang dugo yun at inabot siya. Tumatake ang dugo ni Choso kay Naoya, at kahit iniwasan ito ni Naoya gamit ang kanyang curse technique, biglang tumahimik ang paligid at ang dugong tumalsik sa kanyang tabi ay nagsimulang tumigas. Sinamantala ito ni Choso at agad siyang umatake gamit ang piercing blow. Ngunit sa huling sandali ay in-activate ni Naoya ang kanyang curse technique
Habang papalapit si Naoya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad umaatake si Chuso na siyang tumama at nakasugat kay Naoya. Humingi ng paumanhin si Chuso at sinabing hindi niya kailanman maiintindihan kung paano nagagawang kamutin ng isang tao ang sarili ng mga kapatid. Saka siya muling umatake, ngunit biglang dumating si Yuta Utosu, sinumpok si Chuso at bibinato palayo, daladala ang tila walang buhay na katawan ni Itadori Yuji. Biglang umubo ng dugo si Naoya at napagtanto niyang nalusan siya. Hindi niya inakalang kaya rin gawin yun ng blood manipulation, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong dugo. Dahil dito, tinanong ni Yuta si Naoya kung kaya ba niyang gamitin ng sarili gamit ang reverse curse technique. Kapalit ng isang kondisyon, si Naoya mismo ang magsasabi sa higher ups na patay na si Itadori. Samantala, sa isipan ni Itadori, nakita niya ang kanyang ama ni si Jin, habang tinitigilan naman ang kanyang lolo si Jin na lumapit sa ina ni Itadori dahil matagal na raw itong patay. Ngunit pinakiusapan ni Jin na huwag sabihin ng ganoong bagay dahil nananatili ang mga alaala sa isipan ng bata at sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ina ni Itadori. May marka sa ulo na kapareho ng kay Petro at dito unti-unti nagsisimulang mabunyag at mas magiging nakatutupatan sa pinagkilan ni Itadori. Nagkamalay si Itadori at sobrang natuwa si Yuta nang makita yun, pero si Itadori mismo ay ituminto pa rin sa nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Yuta na yung sa Pietro, tumalaw sa kanya si Gojo Satoru at hindi nabantayan na si Itadori. Ipinakita sa alaala ang usapan nila ni Gojo. Sinabi ni Gojo na kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang si Yuta ang mag-alaga sa mga first year at second year, at pagdating naman kay Akari, sigurado raw siyang kakayanin nito ang sarili niya. Nagulat si Yuta at sinabing hindi na kailanman naisip na may masamang nangyayari kay Gojo. Pero sinabi ni Gojo na kailangan talagang bantayan ni Yuta si Itadori dahil tulad niya noon, sinubukan ding patayin si Itadori ng paligid. Kaya mas mapapanatag daw siya kung si Yuta ang mag-aalaga nito. Dahil sa mga salitang yun ni Gojo, napilitan si Yuta na magkunwari dahil kung hindi niya ginawa yun, may ibang ipapadala ang higher ups para patayin si Itadori o piliin nilang itago ang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi naman daw tanga ang mga yun. Kaya para maging opisyal na executioner ni Itadori, napilitan si Yuta na pumasok sa isang bahay ng tao kasama sila at isang kasunduang papatayin na si Itadori. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito ginagay, kaya humihingi siya ng tawad. Nagtanong si Itadori kung ganoon pala ang nangyari, bakit buhay pa rin siya ngayon. Pinaliwanag ni Yuta na lahat yun ay dahil sa reverse curse. Ganoon pala ang nangyari, bakit buhay pa rin siya ngayon. Ipinaliwanag ni Yuta na lahat yun ay dahil sa reverse curse technique niya. Sa mismong sandaling pinihindi niya ang puso ni Itadori, agad din niya itong sinimulang pagalingin gamit ang technique niya. Sinabi ni Yuta na pangalawang beses na itong namatay si Itadori sa mata ng lahat, pero sa sitwasyon yun, wala na talaga siyang ibang choice. Tinanong ni Itadori kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Yuta na napakahalaga ni Itadori sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya kailangan niya itong gawin. Dagdag pa niya, minsan din daw siyang nagkaroon ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin at pakiramdam niya ay ipinilit ng iyon sa kanya. Pero kasalanan pa rin niya ang lahat. Samantalang ang kapangyarihan ni Itadori ay hindi naman talaga kanya, kaya hindi dapat siya sisihin sa lahat ng nangyayari. Hindi pumayag si Itadori sa sinabi niya at ipinilit na wala namang pinagkaiba kung kasalanan niya o hindi, dahil ang katotohanan ay maraming tao ang namatay dahil sa kanya.